Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Ako po si Ruth Larama Dizon. Salamat po sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito, dito po sa ating programang Reflections sa FEBC Radio TV. Samahan niyo po ako at huwag kayong aalis sapagkat ang mensahe pong ating ipasabihin sa inyo ay baka makatulong sa ating spiritual walk, especially as we reflect on His goodness and love today. Mabigat po ang ating pinagdadaanan ngayon, hindi po ba? Marami po siguro sa atin ang nakakaramdam ng bigat ng mga tumataas na bilihin, yung mga nagpapatong-patong na mga bayarin at mga uncertainty about the future. Mismong ang mundo natin ay parang di mapakali. Napakaraming conflicts between nations, maraming natural disasters. At pag nagbabasa tayo ng dyaryo o nakikinig sa radyo ng mga balita, para bang iisa lamang ang headline, chaos and instability. Yung mga alalahanin natin, minsan dinadala natin hanggang sa pagtulog at maging sa pagbukas ng ating mga mata, ay ito pa rin ang ating naiisip. Tunay nakikita natin na napaka-fragile lamang ng buhay. Pero alam niyo po, hindi naman tayo dapat magtaka. Jesus Himself warned us that we would live in a world of trouble, of wars and rumors of wars. Hindi niya ito sinabi sa atin upang takutin tayo, but to speak the truth that the world is not as it should be. And deep down, we all know the truth of that, di po ba? Alam niyo pong isa pang striking dito, nakakabigla at nakakamangha, is that sinabi to ni Jesus, hindi isang distant observer o nagre-report from the outside, but He actually entered our broken world Himself. Hindi po ba? He entered it Himself. Though He was in very nature God, He humbled Himself and He took on a very limited and a very vulnerable human form. And that is what Holy Week is all about. Ito ang puso ng Holy Week, especially now, Good Friday. Jesus chose to walk in the full weight of the human condition. Although He was innocent and sinless, He was betrayed. He was falsely accused and abandoned. He suffered. He was put to death. And He did this all because there was an eternal plan to reconcile sinners to God, and He was the only one who could make it possible. So yung akala natin na pagkatalo dahil namatay Siya sa krus nung Good Friday actually became the turning point of everything. On Resurrection Day, Jesus rose from the dead, victorious over sin and death, and proving Himself to be the Son of God in power. Death could not hold Him, and that changes what both death and life mean for the rest of us. Kaya po itong Holy Week ay hindi lamang mga simpleng petsa sa kalendaryo. Ito po ang nagtuturo sa atin ng isang malalim na realidad. The deepest problem of the human heart has been met. Yung pinakamalalim na problema ng ating human heart ay forgiveness and reconciliation with God, and it's now made possible because of the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. There is hope that does not depend on whether this world settles down. Kahit po magkagulo pa tayo rito sa buong mundo, there is hope. May pag-asa po tayo sapagkat hindi po nakadepende ito sa kapayapaan ng mundo na ito. Kaya ngayon, kapatid, kung ikaw ay nagugulumihanan, kung ikaw ay nag-aalala, look to God Himself because He is the answer. Siya po ang sagot sa ating mga katanungan. Siya ang lumutas sa ating pinakamalalim na suliranin. At nawa po, sa araw na ito ay lalo natin siyang makilala bilang ating Panginoon at tanging tagapagligtas. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa paglutas sa isang napakalaking suliranin na hindi namin kayang lutasin sa aming mga sarili. Ikaw po ang Diyos na nabuhay
na namatay para sa amin, at hindi lamang namatay para sa amin, nabuhay na muli upang luminis ang aming katauhan, mapatawad ang aming mga kasalanan. Ikaw ang Diyos na buhay na labis na nagmamahal sa amin, at ikaw ay aming pinapupurihan at minamahal sapagkat ikaw ay dakila at walang katumbas. Panginoon, dalangin ko po ang aking kapatid na nakikinig ngayon kung sila man po ay nagugulumihanan sa lahat ng mga suliranin na aming hinakaharap bilang isang sangkatauhan. Nawa po ang inyong kapayapaan na hindi malirip ng aming pangunawa ang maging aming sandigan sa mga panahong ito. Ito pong aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaibigan, si Ruth Larama Dizon. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.